Hi, good morning. At sa lahat ng naririto ngayong umaga, inanyayahan ko po kayong ituon nyo ang inyong puso't isip sa ating pag-aaral ngayong umaga dahil natitiyak ko na lahat ng narito ay nais ng Diyos pagpalain. Kaya ituon po natin ng lubusan ang ating puso't isip dahil ang ating mensahe na ating tatanggapin sa ating Panginoon ay sadyang magbibigay ng pagpapala. Okay? Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, marami pong salamat ngayong umaga na kami po ay yung dinako sa lugar na ito upang ikaw ay sambahin, ikaw ay kilalanin, ikaw ay pasalamatan. Kung kaya't ngayong umaga ay mangusap ka, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong mensahe sa aming mga buhay upang mangyari po ang kalooban mo na kami nga po ay magtagumpay, mapagpala. Salamat po, Panginoon, sa patnubay ng iyong Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. So again, good morning and welcome sa lahat. At sa lahat ng bago na dumating ngayong umaga, kayo po ay welcome. Okay? So, ang ating mensahe ay matatagpuan dun sa aklat ng Nehemias. Ito po ay sa Old Testament. Ang Nehemia, o si Nehemias ay isang lingkod ng Panginoon na nagkaroon ng pagmamalasakit doon sa kanyang mga kababayan. Okay? So, isang lingkod ng Diyos at ginawang gobernador. Okay? Sa Israel. O sa Juda, noong panahong iyon. Siya ay lubusang sadyang nagmamahal sa Panginoon. At dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, pinangunahan niya ang Israel. Ginawa siyang gobernador. Okay? Kaya dito sa Nehemias, atin pong makikita ang muling pagkapala na ginawa ng Diyos sa kanyang mga anak dahil sa isang taong nagmalasakit na muling itayo ang or muling itatag ang nais o kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. Okay? So, ang Nehemias ay nais ko po ngayong ibahagi sa inyo yung area na kung saan sa chapter 9. Okay, dito po ang text natin sa chapter 9. Ang aking ipabahagi po sa inyo ngayong umaga ay pinamagatang ang pagsuway at ang pagpapala ng Diyos. Kapag ikaw ay sumuway, tiyak merong karampatang kahirapan, may karampatang kaparusahan, kahirapan na darating at darating sa iyong buhay. Ngunit, kung ikaw naman ay lumapit at magsisi, lumapit sa Panginoon, makakaranas ka rin ng matinding pagpapala, matinding pagmamahal na iyong mararanasan sa ating Diyos. Okay? So, ulitin ko po, ang pagsuway at ang pagpapala kung ikaw ay magtagong buhay. Kaya ngayong umaga, ang dalangin ko ay bawat isa sa atin ay huwag nating ipilit sumuway sa Panginoon sapagkat wala itong magagawang mabuti. Bagkus, magdadala ito ng pagpapalo ng ating Panginoon. Okay? So, atin po umpisahan dito po sa verse
Yan. Dito po sa verse 6 ng chapter 9. Ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito. Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa. Ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito. Ang dagat at ang lahat ng naroon, binibigyang buhay mo sila at ika'y sinasamba ng buong kalangitan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos na pumili kay Abraham. Ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur, sa Chaldean. At pinangalanan mo siyang Abraham. Nakita mo siyang tapat sa iyo at gumawa ka ng kasunduang sa kanya. Ipinangako mo sa kanya at sa kanyang magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Kanineyo, ng mga Heteo, Amoreo, Perezeo, Jebuseo, at Gergeseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Mga kapatid, kung merong ipinangako ang Diyos, tandaan po natin ito, ito'y kanyang gagawin. Kayo po na naririto ngayong umaga, ginawa nyo ang iyong pagparito, ngunit may pangako ang Diyos sa lahat ng inuna ang Diyos sa umagang ito. Ano ba sabi ng Panginoon? Kung unahin mo ang Panginoon, gawin ang kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa iyo. Tanghawakan niyo po ito. Kung meron kayong mga bagay-bagay na nais hilingin sa Panginoon, pakatandaan niyo, gagawin ito ng Panginoon. Kaya, ipagpatuloy mo lang unahin at gawin ang kanyang kalooban sapagkat ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Okay? So, ito po'y ginawa niya dito po sa kanyang mga anak. Yung pangako niya ay kanyang ginawa. Kahit sadyang napakahirap ang pangako ng Panginoon. Sapagkat ang Kanaan ay nariyan yung tigasing mga hari. Napakahirap ang kinin mo ang Kanaan. Sapagkat ang Kanaan, ito'y napakasagana. Napakasagana ito. Kung tawagin nga sa English, ito ay milk and honey. Super rich ang Kanaan. Hindi basta-basta masakop mo o mapalayas mo ang mga tao sa Kanaan. Ngunit sa Diyos, walang imposible. Ulitin ko po, sa Diyos, walang imposible. Ang kalooban ng Diyos na mapasa kanila ang Kanaan, nangyari po ito hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa kamay ng Diyos. Tuloy po natin sa verse 9. Nakita mo ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto. Narinig mo ang pagtangis nila sa dagat na pula. Gumawa ka ng mga himala at mga bagay na kamangha-mangha laban sa Faraon, laban sa kanyang mga lingkod, at sa mga mamamayan, at sa kanyang lupain, sapagkat alam mong pinagmamalupitan nila ang aming mga ninuno, ang pangalan mo'y tanyag magpahanggang ngayon. Sa kanilang kahirapay, hinati mo ang dagat. Akin munang i-review, akin munang ikwento sa inyo kung bakit sila ay pinahirapan ng Diyos or nagkaroon sila ng karanasang paghihirap nung sinakop sila ng Ehipto. Sinakop sila ng Ehipto
ng dahil sa ginawa silang alipin, pinahirapan sila sa Ehipto ay dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Okay? Ngunit, ang sabi dito, gumawa ka ng mga himala. Para sa inyo na nabasa na ang kasaysayan, 10 himala ang ginawa ng Diyos para lamang sila'y iligtas magmula sa Ehipto tungo sa Kanaan. Kung sa kanilang sarili lamang, hindi nila kayang iligtas o hindi nila kayang tumakas sa kamay ng mga Egyptians. Hindi kaya. Mamamatay at mamamatay sila kung naisin nilang tumakas. Kaya nga po, tiniis nila yung hirap dahil hindi po nila kayang tumakas. Ngunit, ulitin ko, walang mahirap kapag ang Diyos ang kumilos. Ano man ang iyong kalagayan ngayon, kung nakakaranas ka ng anumang hapdi, hirap, tandaan mo ito, unahin mo ang Diyos dahil makapangyarihan ang Diyos. Kung noon mahirap makatakas ang Israelita sa kamay ng mga Ehipto, walang mahirap sa Diyos. Sila'y inilabas ng Diyos sa kahirapan, sila'y inilabas ng Diyos sa kapighatian na nararanasan nila sa Ehipto. Inilabas sila ng Panginoon at dinala sa walang hanggang kasaganaan doon sa Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanila. At nung sila itinakas ng Panginoon, ito po ang susunod na pangyayari sa verse 11. Sa kanilang harapan, hinati mo ang dagat at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ang mga humahabol sa kanila'y nilunod mong lahat para mga batong lumubog sa nagngangalit na dagat. Pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi upang matanglawan ang kanilang paglalakbay. Mula sa langit ay bumaba ka sa bundok ng Sinai at kinausap mo ang iyong mga bayan. Binigyan mo sila ng mga tuntunin, makatarungan, mga batas na maaasahan at mabubuting kautusan. Itinuro mo sa kanila sa kanilang ipangilin ang araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. So, nung itinakas sila sa Ehipto, alam po natin yung kwento doon po sa Ten Commandments or palabas kung paano hinati ng Diyos yung dagat para lamang sila ay maitakas. Tumawid sila, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, natuyo ng Diyos yung kanang nilalakaran. At yung humabol sa kanila, lahat sila ay nilunod ng Panginoon. So, isinasaysay nila ang ginawa ng Diyos dito sa panahon ni Nehemiah. Okay? At nagbigay ang Panginoon ng tuntunin na dapat nilang gawin habang sila'y patungo doon sa lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Sa verse 13 o verse 15, nang sila'y magutom, binigyan mo sila ng pagkain mula sa langit. At nang sila'y mauhaw, pinainom mo ng tubig mula sa bato. At sa kanila'y sinabi mo, nasakupin ang lupain sa kanila'y ipinangako mong ibigay. So habang naglalakbay sila doon, naglalagay ang Panginoon. Alam niyo po, sila naglalakbay sa ilang at napakainit po ang ilang. Parang dito sa Pilipinas sa ating panahon ngayon, napakainit. Pero ang galing ni Lord, naglagay siya ng payong sa pamamagitan ng ulap. At kapag gabi, naglagay din siya ng haliging apoy para maging tanglaw nila sa kanilang paglalakbay. Ganong kapangyarihan.
Walang sinabi yung Meralco na yan. Dahil yung Meralco na yan, binabayaran natin. Pero nung araw, grabe, dahil sa matinding pagmamahal ng Panginoon sa kanila, ginawa niya lahat ng pag-iingat, pagpapala para sa kanyang mga anak. At sa panahon natin, ito pa rin ay patuloy na gagawin ng Panginoon. Para tayo naman ay gabayan niya tungo doon sa hinanda niyang langit na kung tawagin heaven. Walang hanggang buhay, walang hanggang pagpapala, wala nang kamatayan doon. Noong unang panahon, ay picture po yon kung paano ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang mga anak bago dumating si Jesus na lubusan magbigay ng kaligtasan na sa atin. Okay? Tinubos tayo ng ating Panginoon. Kaya, sa panahon natin, gusto ko i-relay po sa inyo kung paano po tayo mamuhay na God will always make a way para lamang ipadama ang dakilang pagmamahal niya sa atin. Dahil ano sabi niya, hindi ako nagbabago. Kung paano ko inililigtas ang mga tao nung panahon ni Moises, hindi ako nagbabago. Kaya ko pa rin gumawa ng paraan sa inyo. Okay? Ngayon, ito na. Sa kabila ng napakaraming isinaysay ni Nehemiah patungkol sa kabutihan ng Diyos, tingnan po natin sa verse 16. Ngunit, naging palalo ang aming mga ninuno. Nagmatigas sila at sumuway. Sinuway ang mga utos mo. In spite of all the blessings, miracles, the food, the protection, the shelter, everything, in spite of all the blessing, dito po papasok yung ating pamagat, yung sinabi ko kanina, ang pagsuway ng mga tao at ang habag ng Panginoon. Tingnan po natin yung pagsuway nila. Ngunit naging palalo. Sinuway nila ang Diyos. Verse 17, hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging palalo po sila. Hindi nila sinunod. Nagbigay ang Panginoon ng kanyang utos, gabay sa kanila, naging palalo po sila. Wag na wag po tayong maging palalo. Nang dahil sa ikaw ay pinagpala na, nang dahil sa ikaw ay kaya mo nang mabuhay ang sarili mo, may blessings ka na dahil sa Diyos. Mga kapatid, wag na wag kalimutan na nariyan ka ngayon kung ikaw man ay pinagpala na ng Diyos. Wag na wag kalilimutan ang kabutihan, ang Diyos na nagbigay sa iyo anumang merong ka ngayon. Sila'y naging palalo at hindi nila sinunod ang Diyos. Gusto ko pa magbigay ng babala po sa inyo. Huwag na huwag niyong uunahin ang mga blessings sa buhay niyo. Huwag niyo uunahin ang anumang barkada o material na bagay sa tuwing araw ng linggo, pasasalamat, pagsamba sa Diyos. Pagkos kagalakan natin paghandaan ang araw ng pagsamba, pagpupuri, pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Huwag tayo maging palalo. So, ano sabi nito? Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. So anong ginawa nila? Sa kabila ng napakaraming himala para ilayo sila ng Diyos sa kamay ng Ehipto, ng kahirapan, ng kapigatian.
Ngayon, naglagay sila ng pinuno para bumalik sa dati nilang buhay. Huwag mong hayaan na ang iyong trabaho, ang iyong mga kaibigan o sino man yan, na pangungunahan ka ulit para ibalik sa isang buhay na walang Diyos. Pakatandaan po natin, ang Diyos ang siyang lumalang sa iyo, nagbigay ng trabaho sa iyo, nagbigay ng kalusugan sa iyo. Huwag tayo maging palalo sa pamamagitan ng pagkalimot sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ng kalusugan, ng lahat ng iyong tinatangkilik. Huwag po nating hayaan na tayo hatakin ng mga tao muli o anumang material na bagay na hahatak muli sa iyo, ilayo ka doon sa tunay na blessing. Ano ba yung tunay na blessing? Ang Diyos, siya ang tunay na blessing. Sapagat siya ang nagkaloob ng blessing mo. Okay? So tingnan natin ito. Ikaw o Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wakas na pag-ibig, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Nagmatigas sila, pero alam nyo, mahabagin ng Diyos. Hindi pa rin sila itinakwil ng Diyos, bagkus binigyan pa rin sila ng pagkakataon. Ang sabi po dyan sa verse 18, gumawa rin sila ng Diyos-Diyos ang guya, at sinabing iyon ay Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Labis kanilang nilapastanganan. Ano bang ginawa nila? Naging palalo, hindi sila sumunod. Hinayaan nila na pangunahan sila ng mga tao para maibalik sa dati nilang buhay. Piliin niyo po ang barkada niyo. Pwede makipagbarkada, pero ikaw ay magiging blessing sa mga barkada mo. Pwede ka makipagbarkada. Huwag na huwag ka lang magpatangay sa iyong barkada. Pwede magkaroon ka ng negosyo, pero huwag na huwag ka magpapatangay sa negosyo mo na dadaling ka sa pagkalimot sa kalooban ng Diyos. Ang ginawa nila dito, literal, gumawa po sila ng Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na meron Diyos maliban sa Kanya. Gumawa po sila ng imahen. At ang sinabi nila, ikaw na Diyos-Diyosan ang nagpala sa akin. Ikaw na Diyos-Diyosan ang naglabas sa akin sa Ehipto. Ikaw na Diyos-Diyosan ang nagbigay ng mga himala sa akin. Ito ang ginawa nila. Huwag po natin ipagpalit ang Diyos sa sinumang tao, pangarap, politiko, negosyo. Huwag. Huwag natin sasabihin nang dahil sa talino mo, nang dahil sa negosyo mo, nang dahil sa mga kaibigan mo, sila nagdala ng tagumpay sa iyo. Ito pong ibig sabihin nito. Ang sinambanan nila, ang sabi po dun sa Roma, ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, ang sinambanan nila ay yung mga nilikha, hindi yung lumikha. Ang sasambahin po natin sa tuwing meron po tayong pagsamba. Kaya nga, ano sabi doon sa una natin binasa? Naglagay ang Diyos ng araw ng pamamahinga para siya'y pasalamatan, sambahin, aralan, pagbulayan ang kanyang salita para hindi tayo maligaw. Huwag na huwag mo ipagpalit ang araw ng pamamahinga sa anumang mga bagay. Hayaan natin na lumakad tayo sa nais ng ating Panginoon. Ano po sabi dito? Sa verse 19, ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang, sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan. Hindi mo inalis ang haliging ulap
napatnubay nila sa paglalakbay sa araw at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila pagsabit ng dilim. Pinapatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mong silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid uhaw. 4 na taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Hindi nasira ang kanilang mga kasuotan. Ninamaga man ang kanilang mga paa sa paglalakad. Pinasakop mo sa kanila ang mga kaharian at bayan at lupaing sakop ni Haring Sihon ng Hesbon at ang lupain ng Haring Og sa Bashan. Tingnan po natin ang ginawa dito. Patigas ang kanilang ulo, sumuway sila sa Diyos. Alam mo, hindi sila pinatay ng Diyos. Bagkus, binigyan sila ng pagkakataon pa ng Panginoon. Sa kanilang paglalakbay sa ilang 40 years. Anong sabi dito? Lagi pa rin niya sila binibigyan ng pagkakataon mabuhay. Binigyan sila ng mana, hindi sila nagluto. Pero sa tuwing umaga, binibigyan sila ng Panginoon ng mana. Nandyan yung init, pero hindi inalis ng Panginoon ang payong nila, ang ulap na makapal, para hindi sila masaktan, magkasakit. Pagdating ng gabi, malamig po doon pagkagabi. Binibigyan pa rin sila ng pampainit at the same time yung ilaw na apoy. Sa kanilang paglalakbay, ang sabi doon, hindi namaga ang kanilang mga paa, ang kanilang sandalyas, ang kanilang protection sa kanilang paa, hindi nasira at hindi namaga ang kanilang mga paa. Gaano kabuti ang Diyos. Tayo, ikaw at ako, masuwin tayo sa Diyos. Pero hanggang ngayon, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng hininga. From time to time, sumasaway tayo sa Diyos. Pero tignan nyo ang Diyos. Binibigyan pa rin tayo ng hininga. Binibigyan pa rin tayo ng pagpapala. Inaalalayan pa rin tayo ng Diyos. Kaya sobra ang habag ng Diyos sa atin. Hindi perfect ang Israelita. Hindi rin tayo perfect. Ngunit binibigyan tayo ng pagkakataon. Pagpapalain pa rin ng Diyos. Bagamat, nagsuffer sila dito. Kaya umabot po sila ng 40 years kasi may kaparusahan. May kaparusahan po. Ilan sa kanila, para bigyan sila ng lesson ng Panginoon, nangamatay po yung ilan. Pero ang sinabi dito, hindi pa rin sila nauubos dahil hindi sila tinilikuran ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon, buhayin sila para may mangaral pa rin. Buhayin sila para maipahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero nagsuffer po sila rito. Pwede po niyong balikan po doon sa Deuteronomy, ang kasaysayan. Medyo shortcut lang po ito ni Nehemiah kasi gusto ipaalala ni Nehemiah sa kanila ang patungkol sa kahabagan, sa pagliligtas, sa kabutihan ng Diyos. Binibigyan sila ni Nehemiah ng lakas ng loob. Dahil sa panahong ito, nahihirapan din po sila. Kailang pinaalala ni Nehemiah sa kanila,
na hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos. Doon po sa verse 23, pinarami mo ang kanilang mga anak tulad ng mga bituin sa langit. Dinala mo sila sa lupain na ipinangakong sakupin ng kanilang mga ninuno. Pinasok na nila at sinakop ang lupain ng Kanaan. Sa harap nila ay tinalo ang mga Kananeyong naninirahan doon. Katulad ng sinabi ko kanina, napakabigat na kalaban po ang naninirahan sa Kanaan. Hindi mo sila kakayanin kung sarili mo lamang. Pero dahil sa kamay ng Panginoon, na ang Kanaan na puno ng pagpapala, ay kaya niyang dalhin ang kanyang mga anak. Sa atin din, may pangako ang Panginoon sa atin. Peace and joy and even prosperity. Kaya ba gawin ito ng Diyos? Yes! Ito ang ibig sabihin ni Nehemiah dito. Kaya niya tayong dalhin sa mapayapa, matagumpay na buhay. Unahin lang natin ang Diyos. Dahil anong sabi ng Panginoon, I love to give the prosperity to my people. But there is a purpose of God. Why He's going to bless us? For us to become a blessing. For us to become light and salt. Sa paglalagyan ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin ito. God is going to bless us for us to become a blessing sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa verse 25, pinasok nila at sinakop ang mga may pader na lungsod. Nakuha nila ang matataba nilang lupain. Sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Mga bagay na puno ng kayamanan. Mga bahay na puno ng kayamanan. Mga balon at mga ubasan. Tinaniman ng ulibo at mga punong kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan. Tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Sabi ni Nehemiah, sinasabi niya, pinalusog sila. Binigyan sila ng mga material blessings. Mga kapatid, narating po tayo sa isang blessing na sobra. Yan ang langit. Pero habang tayo nabubuhay dito, kaya ng Diyos. Kasi sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Patungo tayo lahat sa eternal life, patungo tayo lahat sa langit. Kaya lang habang nabubuhay tayo dito, may pangako ang Panginoon. Maging ilaw at asin tayo at hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan anuman ang material din na ating pangangailangan. Yes! Narito ang lahat ng pagsubok. Yes! Narito ang lahat ng kapighatian. Ngunit, may pangako ang Diyos. May Diyos na hindi nagbabago. May Diyos na hindi magkukulang. May Diyos na gagawa at gagawa ng himala para sa kanyang mga anak. Okay? Amen? Yes. Ang sabi dyan sa verse 26, ngunit kinalaban ka pa rin nila. Tingnan niyo nangyari dito sa katigasan. Noong lumang tipan, nandiyan yung blessing, pero matigas pa rin ang ulo. Sa atin ngayon, maari marami ka ng himala na blessing sa buhay. Tumingin po kayo sa akin lahat. I'm going to give an emphasis. Baka may ilan sa atin dito ngayon na marami ka ng patotoo
na marami ka ng himala na naranasan. Marami ka ng pagpapala na naranasan. Ngunit, pilit mo pa rin sinusuway ang kalooban ng Diyos. Sinabi ang mensaheng ito nung lumang tipan, huwag po mangyari sa atin na nakakaranas na tayo. Naranasan na natin ang Holy Spirit. Naranasan na natin kung paano tayo tinulungan ng ating Diyos. Naranasan na natin ang bagong buhay. At ngayon, bumabalik ka pa rin sa bisyo. Bumabalik ka pa rin sa luma mong kaisipan na ginagawa mong Diyos ang sarili mo, ginagawa mong Diyos ang trabaho mo, o ginagawa mong Diyos ang mga tao. No. Gawin nating Diyos ang Diyos sa buhay natin. I-enjoy natin ang kanyang salita. I-enjoy natin ang gabay ng Holy Spirit. Anong sabi diyan sa verse 28 o 26? Ngunit kinakalabang ka pa rin nila at tinatalikuran nila ang iyong kautusan. Ang daming naranasan ng Israel na himala. Pero anong sabi dito? Tinatalikuran pa rin ang kautusan. Wag! Pinatay nila ang iyong mga propeta na isinugo mo upang sila'y pinapanumbalik sa iyo. Ang mga propeta, ang mga preachers, ang mga pastor, ang mga lingkod, huwag natin silang papatayin. Huwag natin silang pahihirapan. Dahil kami ng mga pastor ay inutusan ng Panginoon, ibinigay sa inyo para magsabi sa inyo na manumbalik tayo sa Diyos. Ang gagawin natin sa ating panahon, sa mga pastor, ipagpe-pray po natin. Tutulungan po natin ang mga lingkod ng Diyos. Makiisa po tayo, sumunod po tayo lahat sa Panginoon. Huwag po natin pahirapan ang mga lingkod ng Diyos. Na ipapakita pa rin natin ang pagsuway, pagtalikod. Ginawa rin po dito. Ang mga propeta noon, kinakalaban nila. Chinichismis, sinisiraan. Alam po niyo po, mga propeta, kami mga pastor, hindi po kami perfect. Pero nagsisikap kami maglingkod para tayo ay mabigyan ng babala ng Panginoon. Para tayo ay aakayin. Ito pang ginawa nila. Tumalikod na nga sila. Pinatay pa nila ang mga propeta. Sa verse 27, dahil sa ginawa nila, pinabayaan mong sakupin sila ng kanilang mga kaaway. Tandaan po natin, sa oras na tayo po'y tumalikod sa Panginoon, sa oras sumuway po tayo sa Panginoon, sa oras na kinakalaban natin ang mga lingkod ng Diyos, ang sabi po dito, pahihintulutan ng Diyos na sakupin mulit tayo ni Satanas, sakupin tayo ng lumang buhay natin, at sasakupin tayo ng lahat ng kapigatian sa mundong ito. Tandaan po natin, we cannot live without God. Para saan pa kung nabubuhay ka, pero sumusuway ka naman at sinusunod mo naman si Satanas? Tandaan po natin, si Satan at pumarito upang magnakaw, pumatay, at wasakin ang iyong buhay. Wag. Niligtas na tayo ng Panginoon. Tandaan po natin ang ating topic. Pagsuway at kahabagan ng Panginoon. Pagsuway ng mga tao dito sa panahon ni Nehemiah, at kahit sa panahon natin ngayon, may mga pagsuway pa rin. Kaya lamang, magsisi, i-enjoy po natin, magpasakop sa Diyos. Huwag tayo tatalikod katulad ng mga tao sa panahon ng Old Testament. Sa kabila na napakaraming himala, naranasan nila ang napakaraming blessing, nagagawa pa rin nila tumalikod sa Panginoon. Huwag!
Maari matagal ka ng Kristiyano. Pero, katulad